Dalawa sa bawat tatlong nakatanggap daw ng confidential funds ng OVP ay walang birth certificates ayon sa PSA. Samot-saring issue ukol sa pagrehistro ng birth, marriage at death ng mga Pilipino. Pakinggan natin. Mapalad tayo na makausap ngayon ang Officer in Charge, Assistant National Statistician, Civil Registration Service ng PSA, Philippine Statistics Authority, si Miss Marisa B. Grande. Magandang araw, ma'am. Magandang araw po, Mamalu, at sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa atin. All right. For background, abay may Bachelor of Science degree in Civil Engineering sa University of Northern Philippines, Master's Credit in Applied Statistics from Polytechnic University of the Philippines, at Master's degree in Demography from the UP Population Institute. Medyo astig, ano po, 20 plus years, ma'am, sa PSA? Yes, ma'am. More than 23 years, including my services during the NSO. All right. So parang buong buhay niyo po nandyan kayo. Ano? Mga statistika, numero ang inyong pinag-uusapan. Ma'am, ikwento niyo nga po. Recently, nasa balita ang PSA dahil daw doon sa mga walang birth records na 1,300 out of 1,900 na recipients daw ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Paano niyo ito natumbok? Well, base po sa datos na ibinigay ng ating Committee on Good Government and Public Accountability, yung pong name, no, ng lahat ng nasa listahan ay amin pong binerify sa ating pong Civil Registry System database. At yun nga po, dun sa second batch na yon, nasa 1,322 out of the 1,992 ay lumabas na negative record sa PSA. So meaning wala po silang birth certificate on file sa aming database. Okay, dalawa sa bawat tatlo, lumalabas ano po. Ano ho yung ibig sabihin nun? Baka naman hindi sila nagrehistro, o baka naman late registration, o baka naman kulang ang datos ng PSA. Well, una, ibig sabihin wala talaga silang record based doon sa name. Ang karamihan kasi dito or most ay talagang pangalan lang yung naandun. So, kailangan natin ng additional na mga information like date of birth, place of birth, pangalan ng magulang, no? But basically naman kung may talagang unique name, may makukuha ka ng mga positive records, ano po. So, dun sa datos po natin, ang ibig sabihin, wala silang record. Possible din naman po yung hindi po sila nakarehistro or nakarehistro sila sa local civil registry pero wala po dito sa PSA. All right. So, ibig sabihin, kasi ang pangitaing ibinibigay ng report na yon peke o mga nambudo lang ng confidential funds ng mga taong to. Gaano katumpak o meron bang margin of error na sinisilip ang PSA dito sa ulat na to? Well, dun sa mga datos, kagaya ng binanggit ko nga, Mamalu, no, pangalan lang po ito. So, nagre-rely lang tayo sa one information. In fact, wala pong middle name. So, kung may middle name, at least we are very assured na talagang makikita natin kung meron silang birth. Tiningnan din po natin actually marriages and yung death records kung nag-i-exist po. Wala din po doon. So, kapanganakan, pagpapakasal o pag-aasawa at pagkamatayan. Parang tatlong records po yung hawak ninyo, ano? Doon sa tatlong yon, yung 1,300, dahil kulang pa yung mga kabuang pangalan, no? Middle name, birth date, at saka pangalan ng magulang, talagang medyo kumpiyansa kayo na talagang wala yung mga taong yon sa records nyo. Based dun sa verification natin, yun nga, 1,322 sa birth ay lumabas na negative record. Okay. At dun sa mga pangalan din na yon, tiningnan natin kung meron silang marriage records, lumabas na negative yung 1,456. Sa death records, 1,593 naman ang negative records. So, Alright. ibig sabihin po, marami talaga doon sa listahan na yon, walang nag-i-exist po na mga records sa aming database. Okay. Ilinaw lang natin, ano, Ma'am Marisa,
Yun yung mga pangalan o apelidong Piatos o yung ibang mga wala bang kawangis o kapareho na dumarating. Yung Mary Grace Piatos po yung trigger na pangalan. Wala ho bang Yeah. mga Pinoy na Piatos ang apelido? Tiningnan po natin yung Mary Grace Piatos based dun lang sa first name and surname, negative po talaga. Correct. Yung double T kasi yung Piatos. Pero meron tayong mga nakita na record na Piatos na single T. Na nag-exist naman po siya. But wala rin pong Mary Grace Piatos na single T. So tiningnan natin yung other possibilities, no? Doon kung may typo error man yung pangalan, pero negative record po yung lumabas po dito. Okay. So lahat ng parang pwedeng cognate names, tiningnan ninyo. Ang problema ho natin, parang sabi din ni Senator Grace po, 1,600 na birth certificates, nakita ninyo na false o peke yung mga dokumento. Ang sabi ng PSA, baka mas malaki pa to, mga 50,000 lahat ito na suspected fraudulent birth certificates. Okay, kino-kumpirma natin, no, Ma'am Malu, based dun sa ongoing namin ng mga investigations sa ating mga local civil registry offices. Una, yung mga datos na binigay ng DFA, yung NBI, Bureau of Immigration, tiningnan natin. So, pumupunta tayo sa source mismo kung saan nakarehistro yung mga documents. Pag nakita natin may mga irregularities doon sa registration, that's the time na binablock namin yung record. Ito nga ay 1,627 na mga foreign birth records ng mga nationals na atin na pong blinak para hindi na sila makakuha ng kopya dito sa PSA. At 1,465 po dito ay in-endorse na po natin sa Office of the Solicitor General kasi kailangan pong dumaan pa rin po ito sa proseso ng pag-cancel ng mga documents po. At idagdag ko lang na since may mga responsible persons, mga involved persons dito sa irregular na delayed registration, meron na po kaming in-endorse na 12 personnel or local civil registrars sa kanilang local chief executives for their conduct of also of investigation and pagpataw ng disciplinary action sa lahat po ng mga involved na mga personnel sa mga irregular na delayed registration po na ito. Okay, so yung mga birth certificates na yun, ma'am, pwede pa silang maayos pa? Kung peke yung mga dokumentong suporta nila, hindi ho ba dahilan baka naman kasi nagkamali lang yung nag-register o kaya palpak yung pangalan kung sa ospital ipinanganak? Kaya dadaan pa rin po ito sa cancellation sa korte kasi kailangan ma-establish kung may additional supporting documents. Pero of course, dun sa late registration, makikita na kasi yung very glaring na yung irregular process kasi some of them nakikita lang sa mga supporting documents yung negative certification from the PSA, affidavits. So wala siya talaga yung mga prescribed na supporting documents para malaman mo na ito yung identity nung tao na nagparehistro. Sige ma'am, so pumunta tayo, tanong natin mula dun sa no records, peke yung supporting documents at meron kayong late registration na sinasabi na mas malaking problema, 14.5 million. Ano po ang mga Pilipino na late ang registration ng kapanganakan? Paano ho ito nangyayari? Dahil ba yung hindi lahat sa ospital pinapanganak? So, meron tayong kinandak na data analytics. So, sa pinangunahan po ito ng ating national statistician, si Sir Dennis Mapa. So, nag-create po siya ng team. Tiningnan natin lahat ng registration from 2010 to 2023. Nakita natin sa datos na based doon sa mga indicators na nakita namin sa fact-finding, for example, case ng late registration, one of the parents are foreigner, tapos or kaya may foreign sounding yung name, tapos late registration, hilot, nakita natin sa mga cases na madalas ginagamit, hilot. So, based sa datos na to, lumabas nga dun sa 14.89, including the 2024 na datos na registered birth, 50,000, about 50,000 po yung suspected na fraudulent
registration. So, ang aming pong head, si Dr. Dennis Mapa, inutusan niya na yung aming mga field offices para sila yung mag-conduct ng inspection at audit sa ating mga local civil registrars. So may listahan po ng lahat ng ito ng mga ating mga nag-conduct ng late registration at titingnan no sa source document kung valid yung mga supporting documents na sinubmit. So sa ngayon ay ongoing yung aming mga field offices na mag-visit no sa ating mga local civil registrars para tignan yung mga datos. At yun po nasa 50,532 nga po yung nakita natin na suspected na fraudulent registration based sa datos natin ng late registration. Ibig sabihin, pwede mas marami pa yung merong false o fake ang supporting documents sa registration. Kung matapos yung inyong Posible audit. po dito sa mga datos na to, posible po na sa mga datos na to titingnan kaya pupuntahan mismo yung mga local civil registrars offices para makita yung mga datos. Okay. Pero meron kayo ding balita na sinabi na merong mga ilang PSA field offices na mukhang kasabwat sa pagrerehistro. Hindi lang ho ng mga Pilipino talagang dito pinanganak, kundi ng mga foreigners na nagtatrabaho sa mga POGO. Ano ho yung sitwasyon doon? Na-imbestiga ba sila? Gaano kalawak? Kasi this sounds like merong kakutsaba sa loob ng PSA. So Ma'am Malu, mula nung nag-start po kami ng investigation sa mga kaso na to, tiningnan namin not only external but also our internal processes. So ngayong taon na to, nag-conduct na rin kami ng mga fact-finding investigations sa aming mga CRS outlets. Tiningnan namin saan yung mga weak points, kung saan papasok yung mga magiging suspected na mga fraudulent registration. So may mga enhancement tayo nagawa sa sistema. Paano ho yun? Meron ho bang nasuspindi, napagalitan, natanggal sa trabaho dahil talagang tila malaki yung papel dito sa pagbubogus o pag-fake ng mga birth certificate? Well, not only yung ating mga local civil registrars and personnel, meron din po tayong mga nasuspende at natanggal na mga empleyado sa ating mga outlet based po sa mga naging conduct ng investigation po namin. May mga kinonduct tayo na fact-finding investigation, Luzon, Visayas, and Mindanao. So may mga nasuspende at natanggal na rin. So mga less than 10, no? Hindi ko maano yung exact na number as to the mga PSA na mga empleyado or associates na tinanggal po natin. Alright. Bakit po sila namemeke? Magkano ba yung ayusan dyan para makakuha ka ng peking birth certificate? Alam mo Ma'am Malu na may mga trend na nakikita na tayo nung especially during the pandemic ano. So ginagamit ang mga social media sa pag-offer ng mga services such as late registration, temporary deletion ng mga records. Yan yung mga in-offer nila or correction. So may mga local civil registries tayo na hinold itong mga to nung itong mga pag-upload namin ng kanilang mga records sa database kasi at that time pa lang during the pandemic may mga offer na sila na late registration for example pero nagawan natin ito ng mga solusyon kasi tinatrack din namin through the social media yung mga ganun nag-o-offer ng services and in fact hanggang ngayon tuloy-tuloy yung aming monitoring ano po kasi meron po kaming process na nadidetect naman po sa system kung ito po ay for example meron nang nakarehistro tapos magre-rehistro ng using the same registry number, madidetect yun ng system namin. So that will trigger yung mga conduct of investigation. Okay. Ms. Marisa, pakipaliwanag nga. So meron tayong Philippine Statistics Authority pero sa bawat LGU may civil register. Ano po? Ano ho yung connection o ugnayan ninyo? Kayo ba yung regulatory, supervisory, policy board nitong lahat ng civil registers natin? Ang lahat po ng local civil registrars, yung 1,634 po ay under the technical supervision ng ating National Statistician and Civil Registrar General, ang head po ng PSA.
Pero ang may administrative supervision po sa kanila ay ating pong mga local chief executive. So ang mandato ng pagrerehistro ng birth, marriages or deaths ay doon po sa ating mga local civil registrars. Kami naman po, kami yung nagkukolekta dahil kami po yung central repository ng lahat ng documents. So administratively and legally plus statistical, kami po yung naglalabas ng mga datos sa birth, marriages and deaths, at kung maghingi naman ng kopya yung mga kababayan natin, nag-i-issue din po ang PSA. Ito yung tawag na vital statistics, ano po, na inyong pinagtututukan. Ngayon, Miss Marisa, pakipaliwanag nga, bakit mahalaga magrehistro ng kapanganakan? Ano ba yung mga benefits? Sabi nila, yung birth certificate is also important for claiming rights. Paki-explain nyo nga ho, bakit mahalaga na yung mga magulang talagang agad-agad irehistro ang kapanganakan ng kanilang mga anak? Importante talaga na yung timely registration ng birth ng isang bata pagkapanganak dahil ito po yung prima facie evidence ng kanyang legal identity. So dito mo makukuha yung pangalan ng isang bata. So ang sabi nga yan yung passport in life to access yung social benefits. At saka syempre yung identity mo, nandyan yung pangalan ng magulang mo, kailan ka pinanganak, saan pinanganak. Yung mga datos din po na to, aside from the fact na ginagamit natin for legal purposes, transactions sa private or government institutions, ay kinukolekta din namin sa PSA para naman dun sa statistical side magamit sa pagpaplano like vaccination, ilang school ang itatayo dahil sa mga datos po na ito. Okay. Ngayon, paano ho yung late registration? Function ba yon na walang ospital o health center na malapit doon sa mga kanugnog na munisipyo ng bayan natin? Karamihan talaga sa late registration supposedly ay mga home births na tinatawag natin. Ibig sabihin, nangyari ito outside the facilities or hospitals, no? So, ito yung mga nasa remote areas kung saan wala silang access sa civil registration po, no, dati. So, ngayon, may mga programa tayo na inilunsad para po sa mga special sectors. Ito mga indigenous people, Muslim, tsaka yung mga nasa liblib na lugar kung saan pinupuntahan ng ating mga PSA field offices kasama partner natin yung local civil registrars para mag-conduct ng mobile registration. So unfortunately, nagamit din naman po ito para maabuso yung proseso, no, para magkaroon ng identity yung mga ibang tao. But we've strengthened yung proseso. Nung June, nag-issue na kami ng stricter na mga delayed registration requirements. Sa pag-file ng delayed registration, kailangan mandatory na po ngayon yung document owner na pumunta sa ating local civil registrar. Minandato din namin yung pag-register nila sa national ID para makapture na rin po siya doon yung valid documents or ID ng ating magulang, no? Kasi nakita din natin sa na investigation yung kakulangan dun sa mga supporting documents sa identity ng parents. So, nag-require na po kami niyan and yung photos kasi importante din po yung photos pag nag-conduct na po tayo ng mga investigation. Sino ba itong tao na to na nagparehistro ng kanyang birth certificate? Yung mga dokumento na requirements, parang, paano ho yun? Tagni-tagni sila. Halimbawa, walang proof of identification yung parents o walang marriage certificate o kaya hindi sila rehistrado sa PhilSys. Paano ho yun sila makakakompleto ng registration? So, yung mandatory na requirements na hiningi natin, yung barangay certification as a proof of residency, importante po Okay. yun. Pangalawa, kailangan mag-register yung document owner sa national ID. Pangatlo, two valid documents. It's either birth or marriage certificate ng parents or kanilang mga IDs. So, senior citizen ID, COMELEC, valid ID ng magulang. No? Any two. Then, yun nga po, yung photo. Kailangan mag-submit na ng photo yung ating Alright. mga kababayan. Miss Marisa, gaano ka undocumented yung iba't ibang age groups? Yung sa sinasabi ninyong 14.9 million na Filipinos, ano po, na late registration? Ano ho yung age groups na yun?
Sino yung pinakamaraming walang registration? O Nasa age siya ng between 5 to 60 years old. Yun yung wow, kinapture ng data analytics po natin. Pero doon sa, para makita din natin, tinitingnan din namin yung birth registration, percentage ng birth registration ng 0-year-old kasi importante yung timeliness mm, ng pagrerehistro. So, over time from 2013 to 2023, from 10% of the total birth, naging 5.7% na lang. So, ibig sabihin, nag-improve yung zero age. Pero marami pa rin po kasi yung 5 to 60 years old. So, doon kami nag-focus kasi mostly na inimbestigahan po natin ay talagang belonging to legal age group, mga 18 years old and over na nagpa-file ng delayed registration para makakuha sila ng iba-ibang IDs for the Philippine government. So, tiningnan po natin yan. ano po yung implikasyon ng late registration na yan? Sabi ninyo yung 5 to 60, ano? At saka yung of legal age na. Ibig sabihin, wala sila sa eskwelahan? Hindi sila makakakuha ng trabaho? Kasi sa ilan hong kumpanya, required, ano po, na magkaroon ng pruweba ng NBI, pero hihingi naman sila ng birth certificate o kaya ng passport, hihingi din ng birth certificate. So, sino tong mga Pilipinong ito? Sila ba yung mga out of school? Sila ba yung unemployed? Sila ba yung parang talagang hindi at all nagkaroon ng pagkakataon makapagtrabaho at makapag-aral? Yung 50,532, karamihan po dito ay between age 5 to 60 at attended by HELOTs. So kumbaga, ito yung mga talagang kailangan nating tingnan sa ating mga source para malaman ano yung reason ng kanilang late registration. Kasi isa din yan sa dinideclare ng ating mga registrant sa kanilang affidavits. Bakit hindi narehistro ang kanilang birth certificate na madalas na ginagamit mamalu ay negligence ng magulang na hindi po ito na-report. So kaya yung mga demographics nito titingnan pa. Basta yung nag-focus po kami sa 5 years old to 60 years old na datos po natin. Alright. Miss Marisa, punta tayo dun sa second set ano, ng tinitingnan yung numero, marriage. Pababa yata, ano po, ang registered marriages? Well, karamihan kasi nag-shift na po yung trend, declining yung marriage, yung pong mga kinakasal din sa simbahan ay medyo bumababa na po. Okay. Bakit po kaya? Karamihan ay nagpupunta na sila sa civil wedding na po. So pag civil wedding, parang hindi ganong rehistrado yon o hindi makakalap ng PSA, ng mga registrar? Kasama pa rin po 'yan sa ating nakukuha for as long as na-register po ito sa ating mga local civil registry offices po. Kailangan i-report, no? Ang may mandato naman po sa pagkakasal yung ating pong mga solemnizing officer. But in default, kailangan yung mga parties involved, they have to ensure na yung kanilang marriage certificate ay na-report din po ito sa local civil registry offices. So, bigyan ko lang kayo ng overview, from 2014 na 429.7 429,000 ang number of marriages as compared sa 2023 nasa 414,000 na lang po yung except po nung pandemic syempre na bumagsak po talaga nung 2020 240,000 lang po yung na-register po natin na marriage records. O, ano po yung pangitain nitong mga datos na to? Ibig sabihin, baka hindi na sila nagre-rehistro o hindi sila nagpapakasal kasi ang yugto naman po, bago makapag-marriage certificate, marriage license, magkukuha ka sa civil registrar. Tapos ire-rehistro nila, tapos yung marriage certificate ang parang confirmation. Ano ho ibig sabihin nito? Ayaw na ng mga Pilipino na magpakasal, yung marrying age, ano po? Nakita po natin na talagang medyo over time nagde-decline na po yung marriage, no? Kasi meron yung iba prefer na lang yung cohabitation and yung civil ceremony din ay nasa 43% na.
Oo. base sa datos natin ng 2023. As compare po dun sa mga kinasal sa Roman Catholic na 31% So, malaki 'no, kasi siguro dahil magastos ang magpakasal, so kaya karamihan re-resort na rin sa mga civil ceremony. Okay. Malaki po yung bagsak nun ano, yung church wedding, bali 8%. Ito po'y lahat ng church denominations, parang ganun ho ba? Roman Yung Catholic. pong 31.4%, yun po yung Roman Catholic, yung mga Katoliko lang po. Yung other religious rights natin, nasa 23.5%, no? Mhm. So, yung Muslim naman nasa 1.5%. Meron din po tayong mga IP, yung mga tribal, nasa 0.7%. Yan po yung sa 2023 na datos po natin. Alright. So sa kabuuan, parang sa lahat, merong pagbaba ang bilang ng mga nagpaparehistro ng kasal, anuman ang relihiyon. Yes po. Mhm. Ngayon punta ho tayo dun sa pangatlong set ng data na tinitingnan nyo, death. Ano ho yung trends? Ano ba yung sinisilip nyo dung datos? Yung lifespan? Cause of death? Ano po yung mga tinitingnan ninyong datos doon? Yung sa debt naman po ay tinitingnan natin, yung debt naman po na statistics po natin ay nanggagaling ito sa lahat ng record ng debt na na-register sa local civil registrar. It covers po yung ating mga namatay sa bahay at ganun din po yung mga namatay sa hospital, no? Kasi as long as na-register po ito sa ating mga local civil registry offices. So based po dun sa datos po natin, nung 2014 nasa 174,900. So 174,900 yung na-register natin na kamatayan. Ano po? Sa death po ay nasa 694,821. Based po sa 2023 na registration of deaths na nakalap po natin sa mga datos sa certificate of deaths. Okay. Yun ho yung latest, 600,000 plus. Ano po? Yes po. Yun ho ba yung 694,000. papataas ho ba o pababa ang bilang? Well, pababa as compare nung pandemic na medyo mataas po. Okay. Dahil dun sa COVID-19. Okay. 2019. Pero ang datos na yan, yung certificate of death, ay galing doon sa mga bahay at ospital. Ano po? Paano ho yung galing sa kalsada? Matanong ko lang ho, yung mga extrajudicial killings na napatay. Ang sabi ng gobyerno, mga 7,000 lahat yon. Sabi ng mga human rights defenders, mga nasa 20 plus thousand hanggang 30,000. Sila ho ba'y kabilang doon sa Kung statistics on death? ito po ay na-register sa ating pong local civil registrars, kasama po siya. Mhm, mhm. By cause of death, ano Mag po ang pangunahin? yung cause of death po depende po kasi sa dineclare ng attendant at death, meaning it could be the physician Mhm. na siya yung nag-attend dun sa disease or yung pong mga ah, municipal health officer na sila po yung lalagay ng datos doon sa Mhm. cause of death, sa certificate of death. Okay. Miss Marisa, ang sabi ng mga pamilya ng extrajudicial killings ang biktima, madalas ang nilalagay nila cause of death and cardiac arrest kahit na ay tadtad ng bala o kaya ay nakatali yung mga kamay o nakapiring yung mata. Pero parang ang problema ho yata doon is nadodoktor din ng mga doktor yung mga certificates of death. Yun ho ba'y lumalabas sa inyong sinisilip? Ang paglalagay po kasi ng cause of death doon po nangyayari sa hospital kung ito po ay dinala sa hospital, no? Now kung ito naman ay namatay outside the hospital, ang mag-i-interview kasi dun sa family ay yung medical mga local health officers. Pero depende yun sa ah, datos na ilalagay ng ating mga physician na nag-attend, the last attending physician doon sa disease. Alright. Pero ang problema daw ho, yung ibang mga pamilya dahil mahihirap lang sila, parang hindi na iniintay yung certificate of death kasi tatagal pa yung serbisyo at kailangan ilibing na agad. Lalo na kung victim of violent death o yung mga napatay sa ah,
EJK, drug war, o barilan, o yung mga encounter? Pero tandaan natin, Ma'am Malu, na bago po ito mai-bury, kailangan yung permit, ano, at yung certificate of death ay requirement kapag kumuha ka ng burial permit. Correct. So, dala-dala kasi yan nung ano, it's either yung family mismo sila na po yung nagpo-process para makakuha ng burial permit. So, again, ang sinasabi ko lang kung ano yung datos na nandun sa medical certificate ng cause of death. Depende po 'yun sa kung ano yung sinaad ng doktor, kung sa hospital po siya namatay yung pasyente o kaya naman po sa outside, based na po 'yan sa interview or autopsy ng ating mga Correct. local health officer. Opo. Correct. Pero Miss Marisa, ang sabi nila, ang problema minsan yung burial permit. Yung burial permit na yan, kailangan makakuha agad. Kaya mga punerarya operators ang nag-i-intermediary para lang mas mabilis yung proseso at nagbabayad na lang yung mga pamilya para fast break ang mula sa pagkakakuha ng certificate of death hanggang burial permit. Oo, so sila well, there are practice talaga, no, local LGU na may nagfa-facilitate na nga minsan yung mga funeral parlors, but meron din yan mga doctors na sila din po yung magkakandak ng parang ah, verbal autopsy or interview doon sa magulang para ma-establish ano po yung naging cause of death. Okay. Ano ho yung multa kung sakali? Meron ho bang parang agency tayo na parang tipong taga-singil ng mga nagdoktor o nagpeke ng mga dokumento from birth, siguro hindi naman masyado sa marriage at saka sa death. So medyo luma yung ating batas diyan, no, Ma'am Malu, yung Act 3753. Napakababa po nung penalties, kaya ongoing yung aming coordination sa mga legislative bodies at mga partners po natin para ma-amend po ito at isa yan talaga sa gusto natin mangyari na sana mas mataas yung penalty dun sa mga involved para rin mitigate yung mga pamimeke ng mga birth, ng mga marriage or death certificate. So lahat po ito ay kailangang amyendahan po yung Act 3753 kasi luma na po ito, 1930 pa ito, Ma'am Malu. So Nagkagera. matagal na po ito. Magkano yung penalty ngayon dun sa 1930 na batas? Yung violation sa Act 3753, since this is a 1930 na batas, ang punishment po ay imprisonment for not less than 1 month nor more than 6 or by fine of 200 pesos. So yan po yung ano. So kailangan talagang amyendahan po ito para mas may ngipin yung pag-implement po natin, no, dun sa baba sa mga penalties pag may mga violation sa registration. Okay. So 200 pesos, kung ang lagay malaki. Halimbawa, 1,500 o 5,000, di sulit-sulit. Pwedeng paulit-ulit ka na magkaroon ng fake registration. Ano po? Kung ikaw merong posisyon, registrar o local field unit niya. Yeah. So, So hindi na po applicable, no, sa situation ngayon. ang problema ho natin is parang I don't think people really care about itong mga certificates na to, liban lang kung yung mga bata ay kailangan mag-aral, hihingi ng birth certificate, o magpapakasal at merong claims ano po sa conjugal property o benefits ng mga anak, whether within marriage or outside of marriage. At kung death certificate ay yung parang mga inheritance, parang yung mga bagay na ho yun, triggers ba yun para magkaroon ng pamimeke? Well, yung iba, siguro awareness doon sa mga tao. Number one, yung importance po ng timely registration, whether birth, marriages, or death. Pangalawa, nasa age na tayo ng computerized na kung saan ma-address mo yung pamimeke nila madidetect kasi based dun sa mga computerized system natin. But pagka ito po ay nangyari sa source mismo, pagdating sa amin kasi dahil central repository kami, na-store lang siya sa database. So kaya ngayon maging proactive din tayo na doon pa lang sa baba, kailangan may mga i-improve na
Una, yung sistema po natin kasi iba-iba yung gamit na sistema ng mga LGU. Correct. So meron kaming programa ng digitalization para magkaroon lang ng one source from the hospital or kung ito man ay sa community, paano ma-reach out yung mga kababayan natin sa remote area, so yung mga notification. So kailangan nakalink lahat yan, kailangan natin ng isang online platform para ma-determine mo sino yung mga may access, yung may authorized people that can access to this system. So mas madali siyang ma-identify. So isa ito sa mga programa na ini-start pa lang ngayon ng PSA, pag-develop ng sistema na gagamitin ng hospital, ng local civil registers hanggang po sa PSA level. Alright. Pero yung Philippine ID ho, parang bila medyo mabagal-bagal, ano po? Yung progress. Kasi yung sinasabi ninyong system na yan, kailan ho kaya tayo mangangarap ng gising na? Talagang totoo na. Well, ongoing ngayon, nag-start na po kami yung birth module at kasama din naman po yung integration ng national ID dito. So, ang ni-envision ng aming opisina once na may panganak yung bata, mabigyan siya ng birth certificate, meron na rin po siyang national ID number na Okay. nakalink po ito sa nanay at tatay niya. So, papunta na po tayo dun, Ma'am Malu. So, yung process kailangan talaga may integrated system at yung collaboration din ng mga from the LGU level to the provincial hanggang sa PSA level po. Okay. Ilang taon po yung kakailanganin para ma-set up yan na connected yung birth, marriage, death, at saka all other yung Philippine ID? Mga 3 to 5 years ito, Ma'am Malu, dahil kasama din po dito yung mga Philippine Foreign Service Post para sa mga registration ng mga Filipinos abroad at saka yung mga marriages and divorces ng ating mga kababayan sa Sharia. So 3 to 5 years yung programa po namin dito. 3 to 5 years. At yan ho, medyo malaki bang pondo ang kailangan? Yes, Ma'am Malu. So kaya tayo ay nanghingi ng suporta sa ating mga legislative bodies para bigyan po tayo ng additional budget para sa digitalization po natin. Ano po ang ballpark figure nyo ngayon? Low to high? Yung initially nagbigay sila nung this year ng 136 million and next year mga kailangan po natin the same amount para ma-pilot, ma-expand yung additional pilot areas po natin for the birth and death module po. Okay. Ngayon, Miss Marisa, ang sabi nila, pagdating ng eleksyon, lumalabas yung mga suliranin na mga peke, yung birth certificate, peke, kasi kailangan yan para sa voters ID, ano po, registration. So, gaano kalaking suliranin yun at meron bang special focus yung PSA na sinisilip doon sa mga fake, yung voters registration? Although ang COMELEC ho ang nagde-delist, actually nagsususpend, hindi naman pwede nilang i-delist. Gaano ho kalaki yung problemang yon? Kasi sa totoo lang, pasintabi po sa BARM, sa Mindanao, sa mga areas na yon, sabi nila, sandamakmak yung mga hindi yata tunay. Dahil ninais lang ng mga politiko na magkaroon ng bagong distrito, magkaroon ng parang mas maraming botante. Ano ho yung problema ng mga statistics na to pagdating sa halalan? Are they influencing for good or ill? Yung pong Ma'am Malu, yung sa COMELEC, meron na tayong initial coordination with them for the provision ng data matching services para po sa yung listahan ng mga voters i-cross-match natin doon sa death records or sa birth. Pwede po yan na gagawin ng PSA kasi meron po kaming mga data matching or data sharing na project like GSIS, PBAW, AFP sa other government agencies. So nasa discussion part po kami doon sa COMELEC. Kailangan po na ma-match para makita nila kung ito bang mga listahan na to patay na pala. So yun yung mga next steps po natin para dyan sa mga voters ng COMELEC naman po. Okay. Marami hubang nasalo doon sa pag-verify na yon ng matching data ninyo? Ilan yung Sa mga ngayon, Ma'am Malu, hindi pa nag-uumpisa yan. Hindi pa po nag-uumpisa. Oo.
So ibig sabihin sa May 2025 posibleng wala pa tayong malinaw na picture kung ilan yung mga namatay ng botante na sabi nila yun yung ginagamit ng mga flying voters o mga actually ghost voters. Well, ang proseso kasi depende sa number of records, but pwede naman yan i-priority ng ating pong ahensya kasi po coming the May 2025 election, kailangan pong ma-cleanse din ng COMELEC yung kanilang database. Alright. Ngayon lang ho ba nagkakaroon ng coordination o dati na? I think dati na po merong mga collaboration but right now kailangan pong susugan lang para magamit din po yung datos po natin at ma-cleanse yung kanilang database. Okay. Ano ho yung mga pangarap ninyo? 23 years in the service. Pero have you seen enough progress? Where do you think we should actually focus on for better results? Well, una ma'am Malu, yung may commitment tayo sa CRVSDK that by 2024 na mag-e-end nga po this June, supposedly, ay 99.5% of all Filipinos are registered, have birth certificate. So, Okay. doon sa 2020 nasa 96.6% pa lang tayo. So, yan yung talagang ini-aim ng aming opisina na sana lahat ng mga totoong Pilipino, totoong kababayan natin, sila po yung mabigyan ng makapag-register at magkaroon ng birth certificate. So yung aming pong programa, yung Birth Registration Assistance Project, nagki-cater po ito sa lahat ng marginalized sectors. So nagulat po kami kasi bata, matanda, talagang hindi pa nagkaroon ng birth certificate. So dun sa programa namin, meron na kaming siguro mga 7 to 10 na mga centenarians na Mhm. nabigyan natin ng kanilang birth 100 certificate. years old, wala pa hong birth certificate. Yes, may mga datos na po tayong natingnan diyan na i-register po sa tulong din ng ating mga partnership ng ating mga local civil registers kasi nationwide po ito. So, talagang marami rin namang improvement since the time na 2001 nag-start yung computerization project ng PSA but ng NSO. But nag-change din. So yung demand ng kababayan po natin sa effective, mas mabilis at saka yung integrity, kailangan ma-maintain po natin yung integrity ng mga documents po natin. So kaya gusto namin masiguro ngayon na yung lahat ng mare-register ay talagang yung totoo lang po na ano. But well, ang civil registration naman po is kung saan ka pinanganak, mare-register ka. So, kailangan ganun po yung concept and the national concept. So, regardless of your nationality. Pero ang importante doon, dapat naka-reflect yung true, accurate facts and information doon sa birth certificate. Okay. Ngayon, ma'am, yung sinasabi nyo 6 to 10, yung mga centenarians na na-discover nyo wala pong birth certificate, gaano karami yung seniors, 60 years old and above, na hindi pala rehistrado? Kailangan ma-extract pa natin yung information po niyan. Pero meron din po kaming mga datos na isang buong pamilya walang birth certificate, no, na facilitate natin sa kanilang registration. I think 23 if I'm not mistaken na isang Families. pamilya. Oo. So Persons in talagang so nakakatuwa itong programa na to. So yung hindi naman po magiging successful kung hindi rin po ito sa partnership ng local government unit na yung ating mga local civil registrars, sila din naman po yung masisipag na mag-conduct ng mobile registration sa mga remote areas para makover natin yung lahat ng mga indigenous people, mga Muslim at iba pa nating kababayan sa remote areas. Okay. Sabi ninyo, from 96 to 99% gusto ninyong pangako sa CRPS na para marehistro. Ano yung absolute number na yon? Yung 3% na difference. Ilang daang libong Pilipino ang gusto ninyong habulin marehistro ang kapanganakan? Yung dun sa 2020 na CPH natin, 3.7 million. Yan po yung unregistered.
Pero as of December 20, dun sa Birth Registration Assistance Project, nakapag-register na po kami ng 434,959. Okay. So, part ng programa po natin yung magbigay ng free na security paper sa mga kababayan natin. Meron na kami na-distribute na 217,727. Okay. So, dito sa datos natin, Ma'am Malu, lumalabas kasi ang first step namin bini-verify muna kung meron bang record o wala. So dun Okay. sa first na verification namin, meron po kaming positive records na 254,000. So lumalabas nasa 600 plus thousand na yung may registration. So mga 3 million pa po siguro yung hahabulin at Ang talagang birth rate tuloy-tuloy ang po natin, project natin. ilan ba ipinapanganak na bata kada taon? Malaki din po, no? So, idadagdag nyo pa yun. Yung sa mga 0-year-old, yung sinabi ko kanina, Okay na. pababa naman po yung late registration. So nasa 5.7%. So 1.45 million out of this 1.45 million, 5.7% yung late registration. So medyo mataas naman po yung percentage natin ng timely. So kailangan talaga para hindi sila ma-hassle sa delayed registration, additional fees. Dapat aware yung parents. Libre naman po yung pagre-rehistro no ng birth certificate. Yun lang nagkakaroon ng mga additional fees kapag ito ay delayed registration process. Magkano po yung babayaran kung late? Ayun. Kaya meron tayong mga birth registration assistance project na para sa mga indigents no na libre. Pero yung mga may kaya, syempre doon sila papasok doon sa normal na delayed registration process. Okay. Which means, magkano po yung babayaran nila? Nagbigay tayo ng ceiling na 200 doon sa joint Para memorandum parents. circular natin with the DILG. Pero mamalo depende po 'yan sa mga sangguniang bayan resolution ng mga local government units. Okay. Miss Marisa, karamihan ng mga Pinoy parang tipong ang problema, nawawala yung birth certificate ng mga bata. Ano po, yung record keeping natin, hindi yata ganun kasinop. Tapos hihingi na naman ulit para magkaroon ng bagong birth certificate o parang pagpaparehistro muli ang iniisip nila. Ano yung mga advice ninyo? Paano natin dapat ingatan at itago ng maayos ang ating mga birth certificates o ano man yan, marriage certificate o certificate of death? Yung mga kababayan natin, once na ma-register yung kanilang whether birth, marriage, or death, meron yan personal copy na original. Correct. So, itago lang po nila ito, no? Pangalawa, pwede po silang mag-request sa ating anywhere PSA, no? So, meron na po tayong 76 na CRS outlets nationwide na pwede po silang mag-walk-in at humingi ng kanilang kopya. At meron po tayong batas, yung permanent validity on birth, marriage, and death certificates. So as long as meron siyang security features na galing to sa PSA, pwede nila i-keep yun. Magagamit po yun para sa any transaction. No? Doon naman sa part ng LCRs, yung mga local civil registrars po natin, meron tayong tinatawag na reconstruction process. Kung wala silang kopya na nabaha, nasunog yung kanilang opisina, pwede silang mag-request ng copy sa PSA para ma-reconstruct, makuha nila yung lahat ng record na dapat iniingatan ng kanilang mga opisina. Yun lang, may minimal payment lang po ito, Ma'am Malu. Okay. Kailangan din po yata may silip dun sa generational record keeping, ano po? Kasi sa certificate of death, minsan tinatanong pa kung kunyari ho'y senior, ano, yung magulang na pumanaw. Itatanong pa kung ano yung pangalan ng nanay at tatay noong lola. Medyo mahirap po yata i-reconstruct yun o magkaroon ng pagkakamali. Yun ba'y masisilip ninyong dapat din kasama sa disiplina sa record keeping, yung across generations? Meron po tayong manual of instructions dun sa tamang pag-fill out. But it's good you pointed out yung paano nga pag hindi na alam ang pangalan ng nanay at tatay. So pwede Nuno. naman i-unknown ito or i-blank muna para ma-supplement nila
later kasi mahirap naman pong mag-correct no after pag na-register na, but if it's blank pwedeng ma-supplement yung entry kung sakali man may pagkakataon na administrative process para maitama po ito. So ito naman ay applicable lang sa matatanda, so hindi naman po yung mga bata gamitin na naman na way of yung mga falsified information. So kailangan very important yung due diligence din ng ating civil registrars to conduct interview sa ating mga registrant. Okay. So due diligence din ho doon sa paglalagay ng tamang pangalan. Ano po? Madalas ho yata yun yung problem, yung spelling na kunyari Stella na double L o 1L o yung may enye sa pangalan. Ano po? Paano ho yung disiplina sa gano'n natin ididikdik sa ating mga kababayan? Yung tama Yeah. sana spelling, lahat ng detalye talagang siguruhin tumpak. Yeah, dun sa sa pag-fill up ng ating mga certificates, meron po tayong portion doon kung saan yung informant, pwede yung magulang, kapatid, ay kailangan i-review nila mabuti yung mga tinype na entries. Kasi pagka may error po ito at na-register na, Mahirap ito. nalagyan na ng registry number, kailangan na po yan dadaan ng proseso. Especially pag na-send na yan ng hospital sa ating local civil registrars, mahirapan na po kayong itama po ito. I-review talaga muna bago pumirma. Now, may mga practice din kasi yung mga ibang facilities or yung mga nagpe-prepare na pinapapirma muna sa blank form. Tapos, tsaka sila mag-fill out doon sa mga certificates. So, doon nagkakaroon sometimes ng mga problema pagkatapos. So, as much as possible, dapat may entries na doon bago po pumirma yung ating mga kababayan sa certificates. At kung minsan, kung ngarag yung nurse, ano po, o yung midwife, talagang papapirmahin ng blankong papel o kaya ilalagay Baby de la Cruz. Abe, lahat na lang may baby, babae, lalaki, baby, ano po. O kaya ho, parang nagbago yung isip ng nanay. Iba yung gusto ng tatay na pangalan. Doon yata yung mga common na problema, no? Na iba yung pangalan sa birth certificate. Pagdating sa baptismal certificate, iba na naman. Iba na. Tama po. So, may mga proseso na pwede naman palitan yung pangalan through the clerical error law. Ito yung Republic Act 9048. So, administrative yung proseso. Pero magastos pa rin kasi kailangan mong bayad ng 3,000 plus publication. So, importante, nakaset na talaga yung mind ng magulang para pag na pinanganak yung bata, yung tamang pangalan ang ilalagay, di na papalit-palit. Oo. Kaso yung iba yata either, syempre hilo pa ho yung nanay pagkapanganak, ano po, yung tatay baka may ibang gustong pangalan na ibigay doon sa bata. At posible na parang tipong madalian na yan, bilisan mo na lang sa panig ng mga nurse at midwife at doktor. So, paano mo matutumpak yun? Lalo na under stress ang ating pagpapanganak dito sa bayan sa maraming lugar na walang ospital o health center. Sabi nyo nga mga hilot or attendants. Well, yun nga, importanteng awareness talaga ng magulang, ano yung implication after doon sa mga entries na ilalagay doon sa certificates. So, kailangan i-review nila at final yung decision kasi this will form as the legal identity ng kanilang anak. So, kailangan po na hindi yun pabago-bago at tingnan nila na tama yung mga spelling, especially pag sa surname kasi hindi na yan dadaan sa administrative process, magkukorte na po sila o kaya sa year of birth. So kailangan po talagang i-review ng mabuti yung magulang kasi sila po yung informant, no? Although may mga nangyayari din talaga na sometimes yung mga clerical, no? Pero kailangan i-avoid yon kasi para walang hassle sa mga kliyente po natin. Right. So mag-ingat, maging masinop at talagang wag basta-basta lang mag-fill up. Ano po? Marami ho kaming natutunan, Miss Marisa. Salamat po sa inyong oras at sana magkaroon ng katuparan yung single ano po no online system ng registration ng ating lahat ng records ng civil registry. Magandang araw po. Merry Christmas, ma'am. At thank you po sa inyong panahon na ibinigay sa atin.
Merry Christmas, Ma'am Malu, at sa lahat po ng mga kababayan nating nanonood, nakikinig po sa atin. Thank you very much po.